Lord, we thank you for this morning, for your presence. We thank you, Lord God, for the privilege and the opportunity, Lord God, that you've given to each and every one of us to worship you this morning, Lord. We ask the power of the Holy Spirit to continue to empower us, Lord God. And I pray, Lord Jesus, that prepare every heart, every mind of your people that is in this place. You are free to move, Lord God. I apply the blood of Jesus to each and every one of us, Lord God, from the top of our head to the sole of our feet, Lord God. We give you all the glory and honor in Jesus' name. Amen and amen. Good morning to everyone. Good morning. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Are you excited for the Word of God this morning? Excited po ba tayo sa salita ng Panginoon? Are you excited for the Word of God this morning? Hallelujah. Okay. Sino pong naniniwala na may gagawin si Lord sa buhay niya sa umagang ito? You know what? We need to have the desire this morning. Kasi pag wala tayong desire at kulang yung desire natin, yun yung kasi kapag may desire tayo, nandun nakadepende yung level ng ating expectation. Tama ba? Kapag nag-i-expect ka, ang topic natin sa umagang ito, no, mga kapatid, is about being reliable or paano ang isang tao na masasabi mo na siya'y maaasahan sa Tagalog. Reliable. Come on, say reliable. Sabihin mo sa katabi mo, reliable ka ba? When was the last time na may nangako sa'yo, pinaasa ka, umasa ka naman? Meron bang mga ganon? Hello? Yung nandun na no? Nandun na tapos bigla kang iniwan sa ere. Na-experience nyo na ba yun? Masarap ba ang feeling ng ganon? Di ba yung grabe no, lahat ginawa mo Yung part nung tao na to, hindi niya ginawa. Hello? Inibig mo siya Di ba? Iniwang ka sa ere, ganon, no? Di ba parang ganon? Or hindi lang ito sa larangan ng pag-ibig, kundi sa larangan ng mga responsibilidad at mga privileges sa buhay ng isang tao. Alam niyo mga kapatid, kapag sinabi nating maaasahan o isang reliable na tao, hindi naman ibig sabihin yan yung parating nandyan Hello? Kasi pwedeng kasing nandyan, pero parang wala naman. Tama ba? Nandito po ba kayo? So, ibig sabihin, kasi baka ma-misinterpret natin ito na, ay, reliable yan kasi parating nandyan. Meron po kasing nandyan pero parang wala naman. Hindi mo nararamdaman. Hello? Are you here? So, makikita natin this morning na kung ano pang ibig sabihin ng reliable. No? Alam nyo, sa isang kumpanya, napakahalaga na yung trabahador mula dun sa manager hanggang sa supervisor, hanggang dun sa mga team leader, hanggang dun sa mga mismong worker, dapat mga reliable. Kasi kapag walang reliable workers dun sa isang kumpanya, hindi magtatagumpay ang kumpanya. Tama ba? Kung halimbawa papasok lang sila dahil sa sahod, tapos pagdating ng trabaho, pepetiks-petiks, ibig sabihin, kapag nandun yung boss, kaya nagtatrabaho, pero pag wala, kwentuhan yung mga ganon. Wala naman si boss Di ba yung mga ganon? Hello? Ibig sabihin, kailangan ng reliable worker para umunlad ang isang kumpanya. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay reliable, ibig sabihin, merong nag-e-expect sa'yo. Tama ba? Kasi bakit? Dahil nandiyan ka, may ine-expect sa'yo na may gagawin ka. Tama? Sino yung mga nagtatrabaho dito?
Bakit ka pumapasok sa work? Kasi in-expect ng boss mo na tumrabaho ka. Tama ba? So kapag pumapasok ka na hindi ka tumatrabaho dun sa dapat mong trabahuhin, abay delikado ka. Tama ba? Kasi bakit? Baka makareceive ka ng notice hanggang ngayon ka na lang. Kunin mo na ang sahod mo. Why? Kasi hindi na pe-perform, hindi ka nakakapag-perform dun sa duties and responsibilities na dapat meron ka. Tama ba? Sa isang kumpanya. Kasi bakit? Inaasahan ka o inaasahan ng isang empleyado na mag-perform, na gumawa ng naaayon dun sa job description niya. Are you here? O pababawin natin sa mga estudyante. Bakit kayo pumasok ng school? Inaasahan kayo ng magulang ninyo na pumasok sa eskwelahan na hindi magkakating classes, hindi ma-addict sa Dota, hindi ma-auto-focus sa pamamagitan ng relasyon na hindi pa panahon. Hello? So, ine-expect ng magulang mo na makakuha ka ng matataas na grades. Tama ba? Ine-expect ng magulang mo na makapasa ka. Tama ba? So, ine-expect ng magulang mo na balang araw, pagkaraan ng 4 na taon, sasampa ka dun sa entablado. Go graduate ka. Amen. Yun ang expectation ng mga magulang na nagpapaaral. Karamihan, dito sa inyo, ng mga estudyante, nakikipagtrabaho sa ibang bansa ang inyong mga magulang. Dugot pawis ang kanilang puhunan para matustusan ang inyong pag-aaral. Tama ba? Kaya kapag nag-text ka, hindi na alam ni mama mo o ni papa mo kung paano umikot ang kanyang para kasi bakit? Alangan yung pagte-text mo. May bibilin kami, may project kami na ganito. Kasi bakit? Ine-expect mo na pinapaaral ka niya, ine-expect mo na pag may pangangailangan ka, ibibigay niya. Tama ba? Tama. So, in return, ine-expect ng mga magulang na nagpapaaral sa kanilang mga anak na magiging maayos ang resulta ng kanilang mga grades. Hello? At hindi lang yung grades, kundi magtatapos. At sina-challenge ko kayo ngayon mga kapatid, na hindi lang basta magtapos. Magtapos ng matataas ang mga grades. Amen? At hindi lang mataas ang grades. Kung ikaw ay high school, ikaw yung maging valedictorian. Ikaw yung top notcher sa school. Di ba? Are you here? Kumbaga, bonus na lang yon. Tama? Kung ikaw ay college, no, makasama ka sa mga dean's lister. No? Hindi ikaw yung kasama sa guidance counselor office o di ba yung mga ganon, na ikaw yung pinapa-guidance. Hello? Hindi. Kundi ikaw ay nasa dean's lister, ibig sabihin, matataas ang grades mo. Balang araw, magiging cum laude ka o magiging summa cum laude. Sino bang nagpe-pray na ganon? Di ba? So, ibig sabihin, mga kapatid, kapag ikaw ay reliable, kaya, tingnan nyo, no? Kapag sa basketball, di ba, sinong nanood ng Spurs, tsaka Miami? Medyo aftershock na lang ito, ha? Listen very carefully. Listen very carefully. Di ba? Sino yung mga taga-Spurs, di ba? Mga kopo na lang. Wala na yan. Isipin mo naman, ganun, imposible yan. O, di ba? Look at this. Nung si Lebron, hindi siya makashoot. Di ba nakikita nyo? Sabi ko nga, siguro na mapya tong si Lebron, hindi ganitong laro nito eh. Maraming nagko-compare sa kanya kay Michael Jordan, tsaka siya, ay walang minatbat yan kay Jordan. Hindi ganyan lumaro si Jordan sa championship. No, hindi ganyan. Pero you know what? Tingnan nyo, yung bola nasa kanya pa rin. Kasi bakit umaasa ang coach, umaasa ang buong koponan na babalik ang laro ni Lebron? Tama ba? And then, nagtulungan sila eh. Sabi ko nga sa isip-isip ko, ba't binibigay pa kay Lebron? Sinasayang lang niya. Hello? Pero alam ng boss niya, reliable si Lebron eh. And look at yung shoot ni Ray Allen na nagpatay sa kanila. Alala niyo yun? Bakit binigay kay Ray Allen? Kasi bakit si Ray Allen? Reliable.
when it comes to yung buzzer beater na gano'n, magaling si Ray Allen. Marami na siyang napanalo na game nila o napatay niya, napadus niya dahil dun sa mga clutch shoot na shoot niya na gano'n. So bakit inaasahan yung mga star player nila na magpe-perform, nagagawa? Why? Because they prove themselves that they are reliable. Are you here? Alam nyo, mga kapatid, sa umagang ito, bago ko po, actually yung verse po natin ngayon is 2 Timothy chapter 2, verse 2. Okay? Yan po yung ating verse. 2 Timothy chapter 2, verse 2. Okay. But bago po tayo pumunta dyan sa 2 Timothy chapter 2, verse 2, buksan muna po natin yung Bible natin sa Proverbs 25, verse 19. Ipinapakita po dito sa Proverbs 25, verse 19, na kung papaano hinalintulad yung isang taong hindi reliable. Hello? Pinapakita dito sa Proverbs, ano ang kahalintulad ng isang taong hindi maaasahan? Hello? Are you here? Okay. Sabi dyan, pwede po ba nating basahin? 1, 2, 3, go! Look at this. Yung daw pagtitiwala sa mga unfaithful, yung supposedly na dapat maaasahan sa panahon ng kagipitan, yun daw po ay kagaya ng isang sirang ngipin at pilay. Sino po dito yung sumakit na ang ngipin? Di ba pag sumakit ang ngipin, masakit lahat? Kahit may pera ka, gusto mo kumain, yayayain kang kumain, kain ka na, sabi ko lang, masakit ngipin ko eh. Di ba, tama ba? Tapos yayayain ka na naman ng isa kasi, ayoko! Di ba? Kasi ba, masakit ang ngipin eh, tama? Kapag masakit ang ngipin mo, di ba, yung lahat ng ugat na kung saan banda dito sa ulo mo, pumipitik na ganyan eh, tama? At kapag masakit ang ngipin mo, hindi mo mapik ang sarili mo na okay ka, pero kumikirot eh. Tama ba? Pumipitik yung sakit eh. Dito lang yon, pero parang hanggang sa utak, hanggang sa katawan, parang nagsesend sa ng sensor na wala ka sa mood. Tama ba? Masakit eh. Kung pwede nga lang, ugutin mo na yung sakit para, tama ba? Alam mo yun, nung bata ako, na sobrang sakit ng ngipin ko, dahil wala pa akong masyadong alam-alam, kumukuha ko ng plies, tinatanggal ko. This is true. Ang gagawin mo, sabi na, masakit ang ngipin ko eh, tatanggalin ko. Ay, hindi po pwede. May infection yan, sabi niya. Tapos, ayun, pinatingin ako sa doktor, tapos, ayun, hindi, pina-check up ako, tapos hindi pwedeng tanggalin kasi may nanana. So, dapat maggamot, no, para mawala yon. So, kaya pala kahit na konting ganyan mo lang, masakit. Tama? Halimbawa, nawala ng konting sakit. Kapag nakakain ka, kahit ano tinamaan siya, matitrigger na naman. Tama ba? Ay, wala na yan. O sabi mo ganyan, pag ngumuya ka, tumama doon na kung nasaan siya, naku, ba't pa ako kumain? Di ba? Tama ba? Tapos sa sobrang sarap ng pagkain, malansa, manok, kinain mo. Tama ba? Namaga. So, ibig sabihin, sumasakit ang ulo mo kapag masakit ang ngipin mo, tama? So, ibig sabihin, ng taong hindi maaasahan ay sakit ng ulo. Yan ang ibig sabihin yan. Tama ba? At kapag ikaw ay wala sa kondisyon, aapektuhan mo yung mga tao sa paligid mo. Tama ba? Kasi bakit? Mabubusit ka eh. No, sa Kapampangan, nabubusit ka. So kahit napakaganda ng sitwasyon, no? Napakaganda ng sitwasyon, napakaganda ng trato sa'yo. No, para wala lang sa'yo. Kasi bakit? Hindi mo feel. Ha? So ibig sabihin, kapag hindi reliable ang isang tao, ang isang
ang isang individual, sakit siya ng ulo. Isipin mo, inaasahan mo, tapos biglang wala. When was the last time na may mga kaibigan ka, may research kayo? Sige, ganitong gawin natin, ha? Ganyan-ganyan ka pa, no? Sige, ganyang oras, dapat nandun tayo, ha? Tapos, lahat kayo nandun, siya wala. Hello? Natawa kayo siguro, merong ganon. Di ba? Okay, maalis tayo, ha? Alis tayo ng ganitong oras. Basta ang wala, may iwan. Siya yung wala. Di ba? Are you here? Tapos sa klase, no, meron kayong group work. Tapos siya pa naman ang leader, no? Tapos nasa kanya yung mga materials, nasa kanya yung mga ipopost nyo dun sa oras na, anong petsa na, nandun na yung teacher, I will give you 5 minutes. Shucks, nasan siya? Pagdating niya. Kapag ine-expect ka ng mga tao, kapag ine-expect ka ng grupo mo, tapos wala ka, anong tawag sa'yo na hindi mo nagawa? Anong tawag? Sakit ng ulo. Bawa, parang sirang ngipin. Susumpong niya. Kapag sira yung ngipin, anong dapat gawin? Grabe naman kayo. Bubulutin ka agad. Brutal naman kayo. Papapasta muna. Baka pwede pang ipasta. Di ba? Tama ba? Huwag naman ka agad bulutin lahat. Wala ka na dito, ha? Chew! Hindi ganon. Di ba? Papapasta muna. Di ba? Baka pwede pang madaan sa pasta yan. Ibig sabihin, aayusin. Amen? Lupit nyo, no? Bunot ka agad, eh. Para bang kagrupo mo, no? Hindi reliable. Wala ka na ngayon! Hindi ganon. Kausapin. Parang ganon. Amen? Kasi bakit? Pastor, pasta muna. Ibig sabihin, ayusin muna. Amen? Are you here? Ito naman, yung isa. Ano sabi dyan? Kagaya ng isang pilay. Di ba? Isipin nyo na may pupuntahan kayo. Tapos, pilay ang kasama mo. Nagmamadali kayo Lalo na ngayon, ang ating declaration at this series, the year of acceleration toward greater harvest. Kapag sinabing acceleration, makakapunta ka sa lugar na yon ng mas mabilis. Kung pilay ka, paano ka pumunta doon? Binibilisan ko naman Yan na ba yung mabilis mo? Ano magagawa ko? Pilay ako Di ba yung mga ganon? So, ibig sabihin kapag pilay, pampabagal. Tama ba? Hindi, bubuhatin mo ngayon dahil ikaw, tumakbo ka lang nandun Tapos nakita mo, ay, grabe, ano ba? Bubuhatin mo siya, no? Kasi bakit? Pilay Di ba yung gusto mong umusad, hindi ka makausad kasi bakit? Pilay ang kasama mo. Hello? Di ba? Are you here? Gusto mo nang andun na Pero pagtingin mo, Diyos ko po, nandun ka na babalik ka pa Tatalian mo pa If you want to experience acceleration in your finances, in your relationship, in your studies, in every aspects of your lives, you need to be healed. Kailangan gumaling yung pagkapilay na yan. Ibig sabihin ng pagkapilay, bakit kapilay? Hindi ka makalakad na maayos. Ibig sabihin yan, sa lakad mo sa Panginoon, sa pagsunod mo sa Panginoon, kailangan diretso. Hindi yung pag-ganun kapag naglakad. Di ba? Pagdating sa Diyos, parang papilay-pilay, no. This time, we need to be reliable. Amen? Ang tao daw na hindi reliable, na hindi maasahan, sakit ng ulo yan. Sabi ng Proverbs. Amen? And then ano yan? Pilay. Pampabagal.
Sabi mo sa katabi mo, buti na lang hindi ka ganyan. Praise God. Kamo sa kanya. Hello? Isipin mo, no? Dapat matatapos ka na eh. Tama? Dapat patapos ka na sa pag-aaral mo eh. Di ba? Pero napilay ka. Bumagal. Hello? Patapos ka na sana eh. Gumawa ka lang. Hello? Are you here? Okay, let's go on to our topic. That's part of the introduction. No? Ibig sabihin, pilay ka ba? O sakit ka ng ngipin sa mga kasama mo? O ikaw yung maasahan? Sinong gustong maging reliable person dito? Who wants to be a reliable person? Alam nyo mga kapatid, alam nyo ba kung bakit dapat tayo maging reliable? Why we need to be reliable? Alam nyo ba kung bakit? Kasi bakit may taong umaasa sa inyo? May taong umaasa sa akin na kailangan ako maging reliable. May mga taong umaasa sa inyo, yung mga magulang ninyo, yung mga asawa ninyo, yung mga anak ninyo. May mga taong umaasa sa inyo. Umaasa sa atin. And if we want to see this church grow, we need a reliable man. Hello? Kasi kung walang reliable, puro liability yan. Pag walang asset. Alam nyo sa business world, kapag ikaw ay nagpe-perform, ginagawa mo yung responsibility mo and duties mo, nakakatulong ka sa paglago ng isang kumpanya, ang tawag sa'yo, asset. Okay? Kapag ikaw ay nasa kumpanya, wala kang ginawa, kundi yung gusto mo, at hindi yun yung dapat mong gawin, ang tawag sa'yo is liability sa isang tao na nagtatrabaho sa isang kumpanya. So ngayon, ang ibig sabihin ng reliable is consistent in his behavior and performance. Yan ang ibig sabihin po ng reliable. Bago po natin tingnan yung verse po natin. No? Reliable means consistent in his behavior and in performance. Ibig sabihin, hindi nagbabago yung performance niyan. Mas lalo pang nagle-level up. Ibig sabihin, yung behavior niyan, hindi nagbabago, hindi napapalitan. Ibig sabihin, tuloy-tuloy sa progreso. Yan ang ibig sabihin ng reliable. Consistent. Ibig sabihin, tuloy-tuloy. Hindi yung okay ngayon, tuloy-tuloy, kinabukasan, natuluyan. Iba yon. Iba yon, amen? Hindi tuloy-tuloy na progreso. Amen? Hindi on fire ka ngayon, bukas, no fire ka na. Hello? Tuloy-tuloy. Come on, say, tuloy-tuloy. Di ba? Then, bakit tayo, alam nyo kung paano tayo maging reliable? No? At bakit tayo alam nyo, para makita sa atin na tayo, yun yung simula, no? Ito yung simula, no? Maging faithful ka sa mga bagay na pinagkatiwala sa'yo, kahit na maliit lang na bagay. Alam niyo sabi ng Bible, paano kapag kakatiwalaan ng malaki kung dun sa maliit hindi mo magawa, hindi ka mahasahan doon. Hello? Halimbawa, isa kang ordinary na nagtatrabaho, worker, tapos faithful ka, tapos ginagawa mo yung trabaho mo. Alam niyo may kakilala ko, nakasama po natin, nasa Nueva Ecija po siya ngayon. Dati siyang security guard ng Romac. Ewan ko kung alam niyo yung Magnolia. Yung Magnolia, yun po yung nagsusupply ng mga manok sa Jollibee, yung pong sa mga supermarket. Yan po yan, yung mga manok, mga dressed chicken. Dati po siyang security guard sa isang factory o sa isang factory ng isang Magnolia dun sa may San Fernando sa amin. You know what? Security guard, dahil nakita sa kanya ng isang boss niya na manager doon, alam nyo, kinuha siya na supervisor. After how many years? Siguro mga more than 5 years na pagiging security niya doon. Isipin mo, pagiging security, ginawa kang supervisor? Napapansin nyo ba yon? Dati security. Pero faithful siya dun sa ginagawa niya at hindi lang pagiging security ang ginagawa niya.
yung care niya dun sa trabaho, dun sa mga trabahador na nandoon. Nakita ng boss ito. Nakita ng manager. And you know what? Nung naging supervisor siya, hanggang sa nag-resign yung manager, siya ang pinromote bilang isang manager. At ngayon, isang plant manager na siya. Hello? Bakit? Naging faithful siya doon sa simple na trabaho niya. Hello? At yung being reliable man, being reliable person, is faithful in doing the little things na inaasahan sa kanya. Yan ang prinsipyo ng Biblia. Kapag meron kang kukonti na pagkatiwalaan ka dyan, bibigyan ka ni Lord ng mas malaki. Ngayon, ano yung pinagpe-pray mo ngayon? Faithful ka ba dyan sa meron ka ngayon? Good steward ka ba dyan? Kapatid? Hello? Actually ngayon, nag-resign na siya, meron na siyang sariling kumpanya. No? So, ibig sabihin, kapag naging faithful tayo sa mga maliliit na bagay na meron tayo ngayon, yun yung unang-unang para maging reliable. At saka, merong taong umaasa sa'yo. Okay. How to be reliable person. Alam nyo, dito sa 2 Timothy, yung book ni Timothy kasi, yan po yung sulat ni Paul sa isang disciple niya na si Timothy. Si Paul po ay isang veteranong lingkod ng Diyos, church planter, minister, apostle, nung panahon ng Book of Acts. Actually, si Paul, isa siya sa mga persecutor na kapag nakita niyang nagtitipon yung mga mananampalataya, kukunin niya ang leader, bubugbugin nila, ikukulong. Yan ang trabaho ni Paul. Humingi pa siya ng letter sa high priest para hulihin niya yung mga disciple ni Jesus at that time. Pero nag-iba yung buhay niya nung ma-encounter niya si Lord. Kaya hindi pa nag-i-encounter dito, kailangan makapag-encounter na kayo. Kasi bakit pag na-encounter mo si Lord, ay grabe, matinding mangyayari sa'yo. Look at Paul, nung ma-encounter niya si Lord, sa road of Damascus, nagkaroon ng total change, 180 degree. No? Yung buhay niya, yung dating pine-persecute niya, ngayon, ganun na rin siya. At hindi lang siya basta ganun, kundi isa sa mga unstoppable disciples in the book of Acts. So, ang sulat ni Pablo sa 1 Timothy and 2 Timothy is advice at instruction niya sa isang batang pastor na si Timoteo na kung paano pangalagaan at paano panatilihin ang paglago at pagdidisciple sa mga membro na iniwan na pinagkatiwala ni Pablo kay Timoteo. So in this verse particularly, binibilin ni Paul kay Timothy, huwag mong basta-basta ipagkakatiwala yung gawain kung kanino man. Ang sabi niya dyan, ipagkatiwala mo dun sa taong maasahan. Hello? Who wants to serve God? Amen. Who want to do great things for God? Amen. Maasahan ka ba? Hello? Yun ang tanong eh. Di ba? Maasahan ka ba? Kasi bakit yan ang bili ni Paul? Sabi niya, huwag mong basta bibitawan. Huwag mong basta i-delegate. Kapag nakakita ka ng isang reliable man, reliable person, ibigay mo sa kanya. Hello? Ngayon, ang tanong, reliable ka ba? Ngayon, pangalawang tanong, gusto mo bang maging reliable person? Unang-una, para maging reliable, how to be reliable person. No? Unang-una, pray for your leaders. Pray for your leaders. This is number 1. Kailangan nagpe-pray ka. Kailangan may leader ka. Alam mo, sa simbahan, basta ka nalang pumunta dito, di ba? Of course, may nag-invite sa'yo sa simula.
Pero kailangan matuto kang mag-pray. Yung mga first timer, pakitas na yung mga kamay, yung mga first timer. Okay, palakpakan natin yung mga first timer. Di ba? You know what? Yung mga first timer, you need to thank the Lord. You are here and you need to thank the Lord for the person na nag-invite sa iyo. Tama ba? Hello? Kasi bakit? Ay, salamat sa Diyos. Nandito ako ngayon. Di ba? Sana, dapat natutulog lang ako ngayon. Di ba? Nanonood ng TV. Pero, nandito ako ngayon, nakikinig ng salita ng Panginoon. Di ba? Tama ba? So, you need to pray for your leaders. Ito po sa konteksto ng simbahan. Kailangan po, pinagpe-pray din natin yung mga leaders natin. If we want to be reliable, we need to have a heart na kailangan pinagpe-pray natin yung leader natin. Alam nyo, isipin nyo, no, kami, pinagpe-pray namin kayo. Abay kami, hindi nyo kami pinagpe-pray. E paano na kapag ikaw ay may disciple na, eh, hindi ka rin nila ipagpe-pray. Hello? Are you here? So yung unang-una, pray for your leaders. Pangalawa, help your leader to become a better leader. Pangalawa, tulungan mo ang leader mo para mas maging matindi pa na leader. Hindi yung, tingnan ko nga kung anong gagawin niya. Sige, susulat ko lahat ng mali niya. O di ba? May mali ho talaga kasi tao pa rin yan eh. Tama ba? Parang tingnan mo yung sarili mo, okay, taon may pagkakamali ako. Ay, siyempre, yung leader ko ganun din. But that is not an excuse. Alam mo, tingnan nyo, sa isang kumpanya, kapag hindi mo tinulungan yung leader mo o yung boss mo para mas maging matinding leader, paano mo siya matutulungan? Gagawin mo yung pinapagawa sa'yo. Tama ba? Kasi bakit? Kapag lumaki ang benta, lumaki yung sales, ganado ang manager, magiging ganado ka rin. Tama ba? Kasi bakit? Kapag hindi nyo na-hit yung quota nyo o yung sales sa mga sales company, no, yung boss mo, pagdating pa lang sa opisina, hindi na may pintang mukha. Tama ba? Nasaan yung ganito dito? Di ba sabi ko gawin mo to? O di ba ganyan? Tama ba? Yung mga may trabaho. Okay, mga, tama ba? Grabe! Di ba sabi ko? Woo! Tama, kasi bakit hindi na-hit eh? Kaya, unang-una para maging reliable person, help your leader to become a better leader. Yung bang kapag nandun ka, no? Kapag nasa kumpanya ka na, pag pumasok ka na, ito na ang reliable, man. Grabe, panatag ng loob ng boss mo. Baka yung teacher mo, pagpasok mo sa klase, hindi, ito na naman yung madaldal. Ito na naman yung, hindi dapat ganon. Hindi dapat ma-encourage yung teacher mo. Di ba? Yung nakikinig ka. Yung pagkatapos niyang magturo, ewan ko kung nagagawa niyo to. Ma'am, ang ganda po ng lesson natin. Di ba? Ano po ako na-enlighten ako. Marami po akong natutunan. Nagagawa niyo ba sa teacher niyo yan? Alam niyo, lalo pang gagalingan ng teacher. Alam niyo, maaaring sabihin, binobola mo na naman ako. Ano ba gusto mo? Ma'am, hindi. Totoo po talaga. You're one of the great teacher. Di ba yung mga ganyan? Tama? Halimbawa, sa magulang mo, sa magulang nyo, wag muna natin ilayo. Kasi bakit yung mga magulang natin ang leader sa tahanan, di ba? Sabi mo sa katabi mo kung estudyante, bata pa, hindi ka ang leader, ka mo. Nagli-leader-leaderang ka kasi, di ba? Marami sa tahanan ngayon, mas leader yung mga anak kesa sa mga magulang. Hello? Kaya dapat ang leader sa magulang, ang leader sa pamilya, yung nanay at tatay. Hello? Ano was the last time sinabi mo sa mama mo, ang sarap naman ang luto mo na. Hindi mo nga gano'n, ano? I-appreciate nyo. Alam nyo, sa susunod, gagalingan pa niya mas lalong sasarap yung ulam ninyo. Tama ba? Kung sabihin, ano na naman, tuki na yan, gawin, ito na naman ngayon. Alam mo, mawawala ng gana yan. Tama ba? Alam mo, sa tatay, ba, pagod na pagod siya. Tay, kape. Bilib talaga ako sa'yo. Taas ang kamay ko sa'yo eh. Diba, yung mga gano'n, huwag naman masyadong yung, Dad, salamat
Salamat kasi nagsusumikap ka para mabigyan mo ako sa pag-aaral, yung mga ganyan. Kahit na bumabagyo, nandun ka pa rin, nagtatrabaho ka pa rin. Kahit na sa panahon na may sakit ka, pinipilit mo pa. Ay, hello? Alam mo kung bakit ginagawa ng magulang yon? Kasi bakit? May umaasa sa kanya eh. Tama? When was the last time na in-encourage mo yung magulang mo? When was the last time you encouraged your cell leader? O nagtatago ka sa cell group mo? Diba? Uy, andyan na siya. Nagkita kayo sa campus no? Share na naman ako din. Iwawantuwa na. Kala mo ha. Hintayin ko muna siyang dumaan. Tapos paggalinga mo, hello! Diba? When was the last time na nagpasalamat ka sa kanila? Yung isip kasi natin, mga kapatid, hindi dapat siya yung mag-ano sa akin eh. Kasi bakit siya yung ano eh. Diba? Siya yung leader ko kailangan. When was the last time you helped your leader to become a better leader? Yung bang kapag nandun ka, hindi na ikaw yung sirang ngipin, hindi na ikaw yung pilay, hindi ikaw yung sabihin mo lang na magwiwin ako. Kuya, ilan ba? Di ba yung mga ganyan? No? Hindi yung, okay, ang goal natin sa cell group, magkaroon tayo ng 12. Tapos, ang hirap naman yan. O, anong tawag sa'yo? Sirang ngipin, bulok ng ngipin. Ano ba? Ang hirap na. Paano natin magagawa yan? Di ba? Pilay. Di ba yung mga ganyan? Pero kapag nasa cell group ka, kasama yung mga kaibigan mo, we can do that. Kuya, ate ako. Ilan ba ang gusto mong i-require sa akin? May encounter ngayon. Ilan ba yung gusto mong maging delegate sa atin sa encounter? O di ba yung mga gano'n? I-boost mo yung leader mo. Hello? Hindi yung... Di ba? Hindi talagang ganyan. No. Help your leader to become a better leader. Alam mo, kuya, ito advice lang pag may mali sa amin, pagalitan mo kami. Kasi para matuto kami. Tama ba? Kaya tayo, mga sa cell group, huwag na tayo maging matampuhin. Hindi tayo mag-grow pag matampuhin tayo. Tama? Aba, ini-encourage mo para mag-grow yung leader mo na hindi matakot na mag-correct. Tama? Tapos ano pa? Mag-perform ka ng tama. Okay, number 3. Do whatever you have committed to do. Ito, pangatlo. Kapag nag-commit ka, dapat nandun ka. Hello? Kapag nag-commit ka, ba, sinabi mo, sige, kuya! Magkikita tayo. Ate, anong oras? Saan yung meeting place? Hello? Tapos, dumating yung mga oras, nando naghihintay, namuti na ang mata. Drawing lang pala. Di ba yung mga taong ganon? May mga taong ganon na puro salita, tapos pag nando na, drawing. Kaya pag nakikita ka niya, kahit napakagwapo at napakaganda mo, tingin pa rin sa'yo, drawing. Anong pangatlo para maging reliable? Do whatever you have committed to do. Ibig sabihin, sa panahon nang wala ka sa kondisyon, sa panahon na hindi umaayon ang sitwasyon, gagawin mo pa rin. Kasi bakit? Nag-commit ka dun eh. Tama ba? Alam nyo, doon nabibuild yung integrity ng isang tao kapag nag-commit siya, na ginawa niya yung commitment niya, kahit ano pang mangyari. Siguro naiintindihan naman niya, malakas ang ulan eh. Siguro naiintindihan naman niya kasi ganito yung ano, siguro nga eh. Hello? Are you here? Whatever, ito, challenge ko sa inyo ngayon, kung ano man yung kinumit mo, gawin mo. Pero kung mali yan, palitan mo na. Sabihin mo, nag-commit ako sa'yo, pero mali yun eh. Sorry hindi ko na magagawa yon. Ito na lang ang gagawin ko dahil ito yung tama. Baka mamaya, nag-commit ka, mali naman yan. Itama mo. Hello? Are you here? Pangapat, when you commit, put your heart into it. Kapag nag-commit ka, ilagay mo yung puso mo doon. Hindi yung kaya yung iba, salita ng salita, commit ng commit, pero
yung puso wala doon. Kaya kapag nandun na yung oras at sitwasyon na kailangan siya dahil doon sa commitment niya, tatawagan siya, "O bro, nasan ka?" "Sa bahay." "Ba't nasa bahay ka?" "Bakit?" "Di ba meron tayong..." "Ay, oo nga no." Kasi bakit? Nag-commit sa nguso, hindi sa puso. Tama ba? May mga, di ba no, may mga kasama ka, bro, cell group ngayon ha, ikaw pang nagpa-adjust ng ano, no? Magkikita tayo ngayon ha, o sige, hindi ako pupwede niyan, ganito na lang. Tapos lahat ng hindi pupwede doon, pumwede, ikaw ang hindi pumwede. Kasi bakit? Hindi nilagay sa puso yung commitment. When you commit, put your heart. Hello? Kapag nasa puso mo yung commitment mo, hindi ka lang napipilitan. Tama? Yung isang crush na crush mo at mahal na mahal mo, pipilitin mo pa ba yung sarili mo? Mahalin mo siya, mahalin mo siya. Ano ka ba naman? Hindi, di ba? Kasi bakit nandun na eh. Tama? So kapag committed ka sa cell group, committed ka sa pag-a-attend ng service natin, abay, hindi mo na kailangan i-memorize yan. Umuulan ngayon, signal number 2, number 3, may church kaya. Di ba? Hello? Announcement po, wala lang po tayong pagtitipon. Kapag po nabiyak na ang lupa, wala na po tayong lalakaran. Kasi biyak na lupa wala. Pag-pray na lang ho tayo sa bahay nun. Pero kapag ulan yan, may payong ho, may kapote, may taxi. Tama? Paano, pastor, yung get up ko, di magchinelas ka. Di ba? Hello? Kasi bakit committed ka Ayun, sa malakas ang ulan, doon mo makikita sino mga reliable at committed. Di ba? Naintindihan naman ni Lord yun, delikado sa daan, malakas ang hangin, malakas yung ganyan. Bakit kapag in love ka? Kahit anong lakas ng persecution at pinaghihiwalay kayo, wala kang pakialam. Tama ba? Ba't nagustuhan mo yan? Ganyan yan. Tumigil ka! Tama ba? Huwag ka nang pupunta dyan. Anong huwag dito? Lalo ka nang pumupunta Di ba? Pinaglalaban mo mali naman. Di ba? Tapos, hindi mo kasi naranasan kung anong in love. In love ako Anong magagawa ko? Meron kang magagawa. Amen? Yung pag-ayos-ayos mo sa bahay, hindi ka makapag-commit, magkikipag-commit ka pa sa iba. Hello? Nakasmile yung iba pero deep inside, arrow. Tama. Kailangan mag-commit tayo sa Panginoon ngayon. Amen? Alam nyo, meron tayong 90 days challenge. Now, every Wednesday, no? Tsaka Friday, no? Makipag-ugnayan po kayo sa mga nag-invite sa inyo. That's a challenge. Mag-commit po tayo sa Panginoon. Mag-commit ka sa cell group. No? Para mag-grow ka, mag-commit ka sa cell group. Tsaka kapag nag-commit ka sa leader mo, ito, gusto ko maintindihan nyo to. Kapag nag-commit ka sa gawain o sa leader mo, pero yung commitment mo ay nakabase sa gawain na para sa Diyos, hindi ka lang nag-commit sa tao, kundi nag-commit ka sa Diyos. Tandaan nyo yan. Yung ministry na to, hindi sa akin, hindi sa asawa ko, hindi sa lahat ng mga leader dito. Ang ministry na ito ay sa Diyos. Tayo lang ang ginagamit ng Diyos. Kaya kapag nag-commit tayo sa gawain ng Diyos, nag-commit tayo sa Diyos. And of course, dun sa tao na ginagamit na Diyos na para leader mo. Kaya when you commit, put your heart on it so that you will not lose it. Amen? Kasi bakit? Pag wala sa puso mo, madaling mawala yan Tama? Bakit ba kahit ipikit mo yung mata mo, gusto mo na siyang nakikita mo pa siya. Bakit? Nasa puso mo Tama? Ayaw ko na sa'yo, may iba ka na. Pero nakikita mo pa rin. Ha? Pagdating sa ganun, doon tayo magaling Pwede bang maging hindi muna tayo magaling pagdating doon? Galingan muna natin sa commitment natin sa Diyos. Amen. At sa leader natin. Yung iba kasi, ganito no? Hindi, mag-commit na ako sa Diyos. Ayaw ko dyan sa leader na yan.
Ayaw ko dyan sa pastor na, basta ako sa Diyos. Mga delikado naman yun. Di ba? Abi, pag sinabi niyo sa akin yun, abay, alam niyo, anong prayer ko? Oh Lord, kunin mo na siya kasi sa'yo gustong mag-commit eh. Tama ba? Simple lang naman eh. Basta ako sa Diyos lang ako magpapasusunod eh. Sige, simple lang. Halika kapatid, gusto mo pala sa Diyos ha? Okay. Kapatid, mananalangin tayo ngayon. Yeah? Panginoon, kunin mo na siya. Hindi po pwede kasi yun eh. Kasi susunod ka sa Diyos, pero yung Diyos nga na hindi mo nakikita, pero nararamdaman mo, sabi mo, masusunod mo siya. Mas masusunod mo siya kung sumusunod ka dun sa leader na tinalaga para sa'yo. Amen? Kadalasan lang naman, kaya ayaw nila sa'yo. Kasi bakit kinukorek mo eh. Ano kapag maging tama lang yung attitude natin, kapag kinukorek ka ng discipler mo, o ng pastor mo, o ng magulang mo, huwag kang magalit. Natural lang na masaktan ka, pero huwag kang magtanim ng sama ng loob sa kanila. Kasi bakit? Kung hindi kanila sasabihan ng gano'n, hindi kanila mahal. Handaan nyo yan, mga kabataan. Kaya kayo nakakarinig ng ganyan. Kasi bakit? Gusto lang mga magulang natin na maging reliable person tayo. Kaya tingnan nyo, no? Anak, ano na lang sasabihin ng iba? O di ba there are times, may benefits din yon. Hello? Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay ganon. Okay. Alam nyo, yung kakanta ako ngayon, nasan ba si Mark? Pwede ba tayong kumanta? Hindi kami nag-practice eh. Pero sana magustuhan nyo tong ganda na to. Di ba ang ganda yung mga sa panahon ng problematic ka? Sa panahon ng hindi mo alam kung sino kasama mo, pero andun pa rin siya. No? Alam mo yung reliable man, yung hindi lang, ay grabe, no? Kantahin muna natin. Okay. I hope you know this song. Sing with me. When you're down and trouble and you need a helping hand and nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkness night. Just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you got to do is call, and I'll be there. Yeah. You got a friend. Di ba? Ang sarap ng ganyan eh, di ba? Yung meron kang kaibigan sa panahon na talagang, yan yung mga reliable men. Yan yung mga reliable person. Sabi niya dito, when you're down and trouble. Di ba? Kapag down na down ka, tapos nandun sila. Hello? Yan yung pagiging reliable eh. Hindi ibig sabihin yung leader mo parating okay yan. Tao rin yan, nakagaya mo. Hello? Kung ikaw, yung inaalala mo, yung pamilya mo, abay si pastor mo yung pamilya rin. Yung leader mo, si leader mo yung pamilya rin yan. May cell pa yan. Kung pastor yan, ang dami responsibility niya. Parati mong ini-encourage yun. Parati tayong naghihintay ng encouragement sa ating mga leader. When was the last time
you encourage your leader. Yung pwede mong sabihin sa pastor mo, when you're down and trouble and you need a helping hand. Di ba yung mga ganon? Pastor, kailangan. Dito ako. Willing to. Pastor, sabihin mo lang. Pastor, mukhang ano you need a helping hand? Di ba? Pastor, nandito lang ako. Hindi yung nasaan na sila? Di ba? Hello, are you here? Sabihin mo sa cell leader mo, ate, nandito lang ako, ate. Ate, nandito lang ako. Ate, mukhang, di ba? Yung cell leader mo, napapansin mo, iisa lang ang damit. Di ba, sasabihin, pag-attend sa church, no? Sasabihin ng mga cell member, yung mga kasama mo, bakit? May uniform ba dito? Wala, ang uniform, kahit ano. Hindi kasi napansin ko yung cell leader natin. Ba't parang parado yun ang suit niya? O, di ba? Ay, mo naisip na, ito namang ano, napasin ko ate, kuya, parang suit mo yung damit na yan. Di ba? Alam mo kasi, sabi na sa leader, alam mo kasi, sa cell group natin, gusto ko maging presentable. Pero ito lang kasi yung damit ko na presentable. Okay. Di ba? So, nalaman mo ngayon. Okay, I see. You just see. Di ba? Bilan natin ang long sleeve o yung cell leader natin. Hello? Hindi yung, ay na naman, di ba? Si ate, si kuya, bakit? Hindi mo ng damit yun, yun parati yun eh. Di ba? Hello? Tapos pag nakita mo siya, ay, mga cell leader, mga pastor nyo, alam nga na magpapakita sa inyo na ng down. Hindi lalo ka lang na down. Di ba? Kailangan ma-discern nyo yan, malaman nyo. Di ba? Hello? Are you here? No? When you're down and trouble, and when you need a helping hand. Ikaw ba yung helping hand? Ikaw ba yung, ate, dito lang ako, hindi yung, ha? O yung kamay mo, yung nakaganon ba, o? Ate, sige. Hello? And nothing is going right. Ito matindi. Close your eyes and think of it. Tingnan mo kahit nakapikit ang mga mata mo, naisip mo, wala siyang damit. Kailangan niya ng ganito. Di ba yung mga ganun? Close your eyes and think of me. And soon, I will be there. Tingnan nyo. To brighten up even your darkness night. Come on, let's sing. You just call out my name, and you know wherever I am. Tingnan nyo tatawagin ka lang daw ng isa. You just call out my name, and you know wherever I am. Tapos ano sabi niya? Sandali lang, may ginagawa nga ako eh. Di ba? Ito talagang si Pastor Istorbo. Ito talaga si leader ko. Ang galing tumiming. Busy ako eh. Di ba? Alam mo yung reliable man. Ano sabi niya dito? You just call out my name, and you know wherever I am. You know, I'll come run. Di ba? Matakbo po eh. Excited. Hindi ano naman kaya ang gusto nito. Ang tumawag siya ganito. To see you again. Amen. Hindi pag tinext ka ng cell leader mo, ng pastor mo, kinakabahan ka, ano na naman kaya ito?
Mga reliable men, oh grabe. I've come running to see you again. Tingnan nyo yung reliable men, hindi seasonal. Hindi yung kapag, down ako ngayon wala ako ngayon ganito. Ano sabi niya? Winter, spring, summer, or fall. All you got to do is call, and I'll be there. Yes, I will. You got a friend. Amen. Kahit ano man ang sitwasyon, kapatid. Ganito kasi. No. Ang isang reliable na tao, ano man ang sitwasyon mo, yung commitment mo nandun pa rin, hindi ka bibigay Tingnan mo, may asawa ka, bakit hindi mo iniiwan ang asawa mo hanggang ngayon? Kasi committed ka May mga panahon na nasasaktan ka, sinasaktan ka niya, nasasaktan mo siya. Tama ba? Sa mga magulang, madalas nasaktan nyo siya. Bakit hindi? Bakit nandun pa rin sila? Kasi bakit? Committed And then yung heart nila nandoon. Alam mo, dumarating yung pagkakataon sa buhay natin na parang hindi pare-parehas ang weather. Winter, spring, summer, or fall. Ibig sabihin nun, anumang klase ng sitwasyon at panahon ng buhay natin, dapat nandun pa rin tayo, maging reliable pa rin tayo. Reliable person. Kaya alam nyo mga kapatid, when you commit, put your heart on it. Number 5. Discover his plan and strategy. We need to discover the plan of our leader and his strategy. Alam, sa trabaho, para yung isang kasi, sasabihin ng boss, ito talaga, ang tagal mo na dito, hindi mo pa kabisado. Ang tagal mo na dito, hanggang hindi mo pa naintindihan. Di ba, yung mga gano'ng mga, di ba? Sa opisina, yung mga ganyan, ano ka ba naman? Di ba? Why? Because they don't discover the plan and the strategy of their leader. Alam mo, sa simbahan ganun din, you need to discover the plan of your leader and the strategy. O, di ba? Ganun pala. Oo naman, ilang beses na natin pinag-usapan yan. We need to discover the plan. Anong plan ng leader mo? Ano strategy niya? Sa cell group nyo, makabuo kayo ng 12. Unahin nyo muna yung leader nyo. Tulungan nyo siya magkaroon ng 12. Pagkatapos kayo naman tutulungan niya magkaroon ng 12. Sa loob ng cell, ang goal natin is makabuo ng 12 dun sa cell. Papadaan natin sila ng process, ng PEPSOL. Discover the plan and strategy of your leader. Number 6, love, respect, and submit to your leader. Love, respect, and submit to your leader. Mahalin ninyo yung mga leader. Alam yung mga cell leader, yung mga nag-i-invite sa inyo, yung mga nag-cell, minimit kayo, wala pong sweldo yan. Mahal po, alam nyo ano pong puhunan nila, ano pong puhunan namin. Mahal po namin ng Diyos, kaya mahal po namin kayo. Yung mga kumakanta po dito, wala pong sweldo yan. Wala po. Alam po anong puhunan ng mga tao na naglilingkod sa Diyos dito? Yung pong iba, nabibigyan ng allowance, pero hindi po lahat ng nakikita ninyo. Yung pagmamahal sa Diyos. Bakit po namin ginagawa ito? At dahil mahal namin ng Diyos, mamahalin namin yung mga tao. We need to love and respect your leader. Ano ibig sabihin ng love? Yung bang sa panahon ng hindi ka mahal-mahal ang leader mo, mamahalin mo pa rin siya. Are you here? Mamahalin mo pa rin siya. And then, you respect. Paano mo malalaman na may respeto ka? Dahil baka respeto siya? Malalaman mo na ikaw ay isang tao na may respeto kapag yung taong kausap mo, parang may dahilan ka na hindi mo na siya re-respetuhin, pero re-respetuhin mo pa rin siya. Kasi bakit? You need to respect him. And then, submit. Sa mga panahon na
Akala mo mas maganda pa yung idea mo, pero sabi ng leader mo, ito gagawin natin. Ano gagawin mo? Hindi, masubok. You need to submit your leader. Kasi wala namang pong papagawang mali sa inyo yung mga cell leader nyo eh. Para sa ikabubuti po nyo yan. Then honor. Igalang po natin. No? Igalang natin. And then number 7, last, realign your plan and strategy to your leaders. I-realign po natin. There are times akala natin nandun pa tayo sa plan, nandun pa tayo sa strategy. Tingnan po natin yung mga sarili natin. Naka-realign ba yung mga plan natin at sa strategy ng ating mga leader? Kasi there are times akala mo nandun ka pero wala ka na pala. You are present but mentally you are absent. That's why we did realignment. Kaya mga kapatid, who wants to be a reliable man? Who wants to be a reliable person? Simple lang mga kapatid. Ang ibig sabihin ng reliable, consistent in his behavior and in his performance. Mga kapatid, sabi ng Proverbs 25, verse 19, ang taong hindi maaasahan ay kagaya ng isang bulok ng ngipin na nagbibigay sakit ng ulo. Kagaya ng isang pilay na nagpapabagal ng usad. Kaya kapatid, we need to be reliable. Amen. Lahat po ng gusto maging reliable, iniimbitan ko kayo tumayo. Tayo po yung manalangin. Alam niyo, yung message natin ngayon, hindi yung kailangan na panalangin na dramatic na panalangin na ano. Ito po ay kailangan natin dito ngayon is yung determinasyon na maging reliable. Amen. Pag may pinag-usapan, be on time, at nandong ka, yun ang pagiging reliable. Amen. Magiging faithful sa Diyos at sa leader. Sa mga commitment na ginawa natin. Huwag nating kalimutan, we need to pray for our leaders. We need to help our leaders to become a better leader. We need to commit. Or we need to do what we have committed to do. We need to put our hearts dun sa mga commitment natin. We need to love, respect, honor, and submit to our leaders. We need to discover the plan and the strategy of our leader. We need to realign the plan and our strategy para hindi po tayo mawala. Mga kapatid, let's pray. If you know, in the past few weeks, in the past few months, or yung mga nakaraang panahon na hindi ka naging reliable, dalangin ko sa oras na ito, kapatid, manalangin ka ngayon. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, simula sa oras na ito, gusto ko maging reliable. Sige, pray to the Lord. The best ka nang nangako, Panginoon, magpapakabait na ako. The best kang nangako sa magulang mo, hindi ka na magpo-focus sa mga bagay na hindi pa panahon. Pero hindi mo nagawa. Ilang beses kang nag-commit sa Panginoon pero hindi tuloy-tuloy. Hindi ka consistent. Sa umagang ito, kapatid, gusto ni Lord maging reliable ka. God is raising a reliable man, a reliable person. Kasi yun ang kailangan. Hindi kailangan matalino ka, marami kang alam para maging matagumpay ka sa buhay at sa trabaho mo na meron ka ngayon. Kailangan mong maging reliable. Kasi kapag ikaw ay reliable, malapit ka sa promotion. Tandaan yan. Ang taong maaasahan, siyempre, sino pang pipiliin ng boss? Yung matalino ba na wala naman, na hindi maaasahan? O yung nando na parating maaasahan? Kapatid, decide today to be reliable. May mga taong umaasa sa'yo, kapatid. Kung ikaw ay estudyante, umaasa ang magulang mo na ikaw ay makapagtapos ng pag-aaral. Maasa ang magulang mo na balang araw makakauwi siya galing sa abroad dahil tapos ka na sa pag-aaral.
Ikaw magtatrabaho, tutulong sa mga kapatid mo. Yan ang inaasahan ng magulang mo. Bakit sila nagsusumikap ngayon? Lahat ay ginagawa nila. Hindi sila namimili ng trabaho. Sila nakikimasukan. Lahat ng klase ng trabaho ginagawa nila. Para matustusan ang pag-aaral mo, kapatid. Kapatid, ikaw ay cell leader, ikaw ay cell member, ikaw ay attender. Dinala ka ng Panginoon sa lugar na ito kasi may plano siya sa'yo. May plano siya sa'yo na hindi ka lang basta attend. Kailangan maging cell member ka. Darating ang panahon, magiging cell leader. At magiging G12 leader ka. Ipiniprepare ka ni Lord sa panahon na ito. Bakit dinala ka niya sa lugar na ito, lalo na yung mga first timer ngayon? Because God has a purpose in your life. May plano ang Diyos sa'yo. At para magtagumpay ka sa lahat ng nais mong gawin at pinapagawa sa'yo ng Panginoon, you need to be a reliable person. Dahil kapag ikaw ay reliable, you will gain favor from men and from God. Papunta ka pa lang, masaya ng tao sa'yo. Why? Because they can count on you. Pwede mo bang sabihin sa pastor mo o sa leader mo, ate, kahit anong mangyari kasama mo ako, palalaguin natin yung cell group na to. Tutulungan kita sa goal mo, ate. Kuya, tutulungan kita sa goal mo. Pastor, tutulungan kita sa vision na pinapagawa ng Panginoon sa atin. Pastor, kahit anong mangyari, winter, spring, summer, fall, all you got to do is call. Tawagin mo lang ako kung kailangan mo ako. I'll come running. Ikaw ba yung kapatid, kaibigan na maasahan? Ikaw ba yung friend na reliable? Panginoon, maraming salamat sa oras na ito. Sa iyong biyaya. Tunay nga, Panginoon, magkakaroon ng pagbabago sa aming mga personal na buhay kapag kami naging reliable. Sa mga kabataan na nandirito ngayon, gawin mo kaming reliable, Lord. At gagawin din namin yung part namin. Sa mga magulang, Panginoon, na may umaasa sa kanila, gawin mo kaming mga reliable. Bilang pastor, Panginoon, ng simbahang ito na tinalaga mo, mag-raise up po kayo ng mga reliable person na makakasama po namin sa pagpapalaganap ng salita mo, pag-uwin ng mga kaluluwa at pagdidisciple at padadaanin ng process. Bigyan mo kami ng reliable, Panginoon, at maasahan na lingkod mo na pupunta sa mga lugar na bundok ng Benguet, Panginoon, sa Bangkayan, sa Bugyas, Kabayan, Bocod, Itogon, Tuba, La Trinidad, Sablan, Tublay, Kapangan, Atok at Bacol, Panginoon. Bigyan mo kami ng mga reliable person na maire-raise, Panginoon, sa lugar na ito at mga idadagdag ko pa. Marami pong salamat in Jesus' name. Amen.